Kahit gaano kataas ang sahod mo, nasa ibang bansa ka, anong kapalit? Pamilya mo, hindi mo makasama. Anong kapalit? Hindi mo magawa yung gusto mo. O talo ka pa ng janitor. Alam mo kung bakit? Kasi sila kompleto. Alam mo kung bakit? Kasi napag-aaral niya naman ang anak niya eh. At pinaka-importante, buo ang pamilya at ang experiences nila sa buhay. So ano mo ang dapat mong gawin? May advantage ka. Mataas ang sahod mo. Gamitin mo ng tama. Inegosyo mo. Kasi dapat yan, yung pag-OFW na yan, pagsisiman na yan, temporary lang dapat yan. Hindi yan ginagawang lifestyle. Kasi sabi ko sa'yo, masyadong mataas ang kapalit. You should start working on your success dito sa Pilipinas. At itigil na yung pag-iwan sa pamilya mo para lang sa pera. Ayan galing yan kay Sir Mark Pingris. Hindi lahat ng oras kayo po'y OFW. Hindi lahat ng oras malakas kayo dyan sa abroad. Darating yung time na kayo po'y mag-retire din. Tulad ng lahat ng tao. Then, ngayon pa lamang, mag-iisip ng kayo ng future ninyo. Mag-iipon kayo, mag-i-invest kayo. Tulad ng ginawa ni Sir Mark. Diba? Huwag yung bigay dito sa kanyang manliligaw, bigay doon sa nakilala sa Facebook, bigay rito sa boyfriend, bigay doon kay pamangkin, kay tatay, nanay, kung sino-sino bibigyan, and then, pag-uwi ng Pilipinas, tapos na yung kontrata, magugulat na lang, wala ni 5. Kaya mga OFW, ayan ngayon pa lamang, mag-ipon kayo, think of the future, dahil hindi lahat ng oras, nandiyan kayo sa abroad at malakas kayo. Okay? Maganda yon. Meron tayong natutunan lahat dun sa sinabi ni Mr. Mark Pingris. Kasi katulad ng mga kapatid natin Filipino na OFW, marami silang kinikitang pera, but sad part is pag uwi nila ng Pilipinas, after a few months, ubos din ulit. Kasi nga nauubos kung saan-saan. Kaya dapat ma-educate tayo na we could still earn even hindi na tayo masyadong nag-e-effort. Okay. Natawag pong OFW ng mga modernong bayani. And sana wag po tayong maputol. Dadagdagan ko yung kwento ng isang OFW kasi kadalasan na OFW nag-work sa abroad, maraming pera, pag uwi ng Pilipinas after ilang years na ubus din lahat. Maya-maya binibenta na yung bahay, yung lahat ng naipundar na binibenta. Simulan natin, dugtungan natin yung kwento. May isang OFW pumunta ng ibang bansa, nakaipon ng maraming pera, pag uwi ng Pilipinas natuto magnegosyo, nag-business at lalong kumita at yumaman ng yumaman hanggang tumanak. Yun ang idugtong natin. Huwag kayong matigil sa maraming pera pag uwi ng Pilipinas, wash out. Mas maganda pag uwi ng Pilipinas, natuto, maraming skills na natutunan, nagtayo ng maraming negosyo at tuloy-tuloy ng yumaman at tuloy-tuloy nakakatulong sa kapwa nila. Kaya yun ang magiging makabagong dapat goal natin lahat, na ang magiging OFW hindi lang kayo magaling magtrabaho sa ibang bansa, kung hindi darating ang oras, isa kayo sa pinakamagagaling na mga negosyante dito sa bansang Pilipinas. Hi! Gusto kong paalam sa'yo na sobrang dali na lang talaga kumita sa online as long as meron kang cellphone at stable internet connection. Hindi mo na kailangan ng sobrang daming followers. Ang importante, maging connected ka lang sa sistema na ginagawa namin right now. At pwede kang kumita ng 20 up to 50,000. Depende pa yan sa oras at diskarte na ibibigay mo. Mag-comment ka dyan ng how para maituro ko sa'yo kung paano. Start your journey now. Create your second source of income using your social media accounts while you are online. This is open to all overseas Pinoy workers, employees, students, stay-at-home mom and dads. Join Diamonds Club community today. Hurry! Comment how for more details.